Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus April reading para po sa inyong pera and career. So today, aalamin natin ang mga naghihintay sa inyo sa kaperahan, sa karera, sa negosyo, sa trabaho, sa kaching-kaching. Okay? So Capricorn, ihanda mo na yung isang tanong, no? Para sa ating isang tanong, isang sagot portion. Kung meron kang pang malakasang isang tanong, i-prepare mo yan sa ending ng ating reading. Doon ko po yan sasagutin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Capricorn ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month, the Hanged Man. Beautiful. Okay, Capricorn, siya nga pala. Thank you po ha sa lahat ng mga nagla-like, nagko-comment, and nagsusubscribe. Hello po sa mga bago nating subscriber. Kamusta po kayo? And thank you rin po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan for us talaga namang para patuloy nating magawa itong everyday free reading natin. So, keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Devil card. Capricorn, this is your element, okay? Hindi ka devil, pero Capricorn is really the element of the Devil card, okay? Sabi dito, panahon na to bring yourself to create something that you truly, truly desire. I don't know why. Parang pinapayuhan ka ngayon na lumaban naman, magsalita naman, maging maepal, maging delulu. Parang pinapayuhan ka to bring out yung dati kinakatakot mo lang gawin. Parang ganyan eh. Halimbawa, sa trabaho, kapag merong gustong i-appoint si boss, yung mga kasamahan mo, nagpapresenta, di ba? Ikaw sa'yo mo, ay ayoko magpresenta, nakakahiya. Pero parang ngayon panahon na to really magpresenta, maging main character, no? Ipakita mo na kaya mo din, parang ganyan. So, you have to show them all that you are ready for something, 'di ba? At huwag mong ikulong ang sarili mo diyan sa limitadong mundo. Okay? Example, this week or this month na-realize mong time na for me para panindigan itong halo-halo na gusto kong itayo. Sa kabilang kanto may halo-haluan din. So parang, ano naman, malayo naman ako. Pwede ako magtayo. Parang ganyan. O halimbawa, balak mo magtayo ng sari-sari store. Yung katapat mo may sari-sari store din. So parang, keber, gagawin ko to. Negosyo din to. Parang ganyan. So, do not be afraid. Do it. Parang ganyan. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Hanged Man. Nakaranas ka na Capricorn ng maraming pagkahinto. Nakaranas ka na ng maraming delay pagdating sa career, pagdating sa projects mo, pagdating sa negosyo mo, or yung mga hinihintay mong pera. Sabi dito, parang tinatanong ka bakit ka daw ba nade-delay? Bakit daw ba ang tagal? Bakit daw ba walang nangyayari? So, we need to point that out this month. Ano ba yung rason? Ano ba yung dahilan? Ano nga ba yung humaharang? Kapag na-realize mo kung ano yun, pag na-pinpoint mo, makakalaya ka na doon. Halimbawa, na-realize mo, kaya pala hindi ko makasya yung budget ko sa pamamalengke ay dahil nag-online shopping ako parati. No? So, kapag na-pinpoint mo, ay, kasi naman, bili ako ng bili online. So, mapuputol mo na kung ano yung dahilan. At makakalarga ka na para sa katiwasayan ng budgeting mo. Parang ganon. So, we need to pinpoint this month. Ano yung rason ng pagkaantala para alam natin kung ano yung paraan natin para makaalagwa na. Okay? Hanged Man, the Knight of Swords. Alam mo, sabi dito, kung meron ka mang plano ngayon about your career, about your negosyo, about your kaperahan, wag daw basta-basta sugod lang ng sugod. Or do not make a rush decision or a quick action. No. Huwag mo daw gagawin yan. Pinapayuhan ka ngayon na mag-isip muna. Halimbawa, this month, may plano kang bilhin yung gantong property, or this month may plano kang gawin to, gawin yan, gawin yun. Pagplanuhan daw, kesa bara-bara. I said kanina na tapangan ng sarili para gawin yung isang bagay. Pero syempre, dapat pinag-iisipan naman, di ba? Para kang sundalo na hindi ka naman susugod sa isang gera nang wala ka namang
barel or wala kang uniform o wala kang boots, di ba? So, every move na tatapangan mo ngayon ay kailangan hindi minamadali. Kailangan ito ay nakabase sa iyong plano, sa iyong kaliwanagan. Yan. Narinig ko rin sabi sa'yo na kung malabo pa, kung hindi ka pa sure, huwag mo munang hakbangan. Parang ganon. So, kailangan dito palayain mo muna yung rason kung bakit naantala bago tayo gumalaw. Para next time, pag kumilos ka na, hindi ka na mahihirapan ng ganito. Okay? Importante yan for you. So, Capricorn, ano po yung mga pera needs mo? Ano yung mga minamanifest mo sa iyong career? Comment down below. I-manifest mo na yan para maganap sa kaperahan mo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 8 of Wands. Sabi dito, alam mo, kulang ka daw sa atensyon sa isang bagay. Parang parati kang may distraction. Marami kang mga temptasyon sa paligid na maaring humarang doon sa potensyal ng isang bagay. Example, meron kang project na dapat tapusin kasi pag pinasa mo to, kaching-kaching, di ba, sa kliyente. Pero niyaya ka ng iyong kapatid na, huy, tara girl, labas tayo, inom tayo, videoke tayo. Kailangan mo na itong matapos dahil deadline na. So, iwas tayo sa mga distraction, sa mga temptasyon. Nang sa ganon, mabilis nating matapos o magawa o pag-focusan yung isang bagay this month. Okay? Halimbawa din, meron kang tinutumbok na isang trabaho, nilalakad mo yung papeles, dokumento, ginagawa mo lahat para talagang mangyari yan. Pero bigla-bigla kang tinawagan ng iyong best friend. Nasabi niya, huy Capricorn, tara, labas naman tayo. 3 days, sagot ko lahat, parang ganyan. Napaka-tempting, nakaka-tempt na hindi siya pagbigyan. Pero sabi dito, hindi. Sabi mo, focus muna ako dito girl, saka na lang kasi importante to. Parang ganon. Yan ang mga kailangan mong gawin this month. 8 of Wands, the 8 of Cups. Yes, layuan mo yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong para sa mga dapat unahin this month. Example, kailangan natin magtipid halimbawa kasi nga malaki yung mga gastusin ngayon, no? Sabi, bawas-bawasan muna yung mga labas-labas halimbawa. So ikaw, lalayuan mo muna yung mga GC, lalayuan mo muna yung mga tawag-tawag ng mga kaibigan para hindi ka matempt na sumunod doon, no? Para ma-actionan mo itong bagay na mas importante this month. Okay? Importante ito. Layuan ang mga hindi mahalaga, layuan ang mga magpapalayo sa mga importanteng bagay. Okay? So, Capricorn, ano pong ginagawa nyo this month or today habang nanonood ng ating reading? Ikaw ba'y naliligo o naglalaba o nagdidilig ng halaman or ready na para pumasok sa trabaho while listening? Comment down below po. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, pinapayuhan ka dito to prioritize kung ano man tong blessing or bagay na gusto mo talagang ma-accomplish. Halimbawa, this month, balak mo talagang mapaayos na yung bubong or makompleto na yung dokumento for a certain job or mabuo na tong sideline mo na negosyo on the side para makadagdag sa iyong financial needs, no? Sabi dito, i-prioritize mo yan. Araw-arawin mong trabahuhin. Maging hands-on ka. Narinig ko rin dito, aralin mo daw, no? Like I've said, kung merong rason kung bakit ka naantala, baka dapat mong buhisiin. Aralin mo siya. Ano ba yung pwede kong gawin para umandar na ito? Example, delay. Delay yung mga products na dapat mong ibenta. Lagi na lang delay, lagi na lang may aberya. So, pag-aralan natin, ano ba yung dahilan bakit to nade-delay? Ano ba yung dahilan kung bakit to tumatagal sa akin? Kapag na-pinpoint mo na, alam mo na kung ano yung mga pagbabagong dapat mong i-apply. Parang ganyan. Sa ma-view, parang this month, parang kailangan mo daw mag-seminar, mag-workshop, or umattend ng mga tawag dito yung mga may certificate of attendance ganyan or kahit sa YouTube tutorial, no, malaking tulong daw yan sa ginagawa mo ngayon para mag-improve ka, para pataasin yung skills level mo or para kumubra ng credentials, parang ganyan. Malaking tulong daw yon. So, kung meron kang aaralin, gawin mo yan, huwag mong katakutan because it will help you tremendously para paunlarin tong bagay na ito. Okay? Page of Pentacles, the Three of Pentacles. Here,
Sabi ng yung spirit guides, kung meron ka man daw mga kagrupo or kailangan pakisamahan ng mga tao pagdating sa kaperahan mo, sa career mo, sa project na yan, sabi, wag mo laging isipin na wala kang kayang i-contribute. Ganyan ka minsan na parang, wala naman ako may itulong, shut up na lang siguro ako sa gilid. Tapos, diyan nag-uugat yung discord or komplikasyon sa mga ginagawa ninyo. Sabi, wag ka daw matakot na mag-suggest, wag ka daw matakot na magbigay ng idea or tumulong kasi meron ka mako-contribute sa kanila. Kaya ka nga parte diyan kasi kabahagi ka. Meron kang karapatan to be there and meron ka ring ibubuga. Okay? So, i-harness mo yung power ngayon para magsalita, para pakinggan ka rin din nila, mag-suggest, humingi ng tulong sa kanila para mapabuti itong bagay na ito. Okay? Kumbaga, hindi ka nag-iisa. May someone in your life can help you para mapaganda yung bagay na yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ten of Pentacles. Yes, feeling mo na antala yung mga bagay sa buhay mo when it comes to your money. Baka naghihintay ka ng retirement money or loan, no? Baka nag-loan ka pero ang bagal-bagal, ang tagal-tagal. Or hindi mo pa alam kung ano yung dapat mo gawin sa negosyo mo para lumaki yung tubo o lumaki yung kita, di ba? Ang importante dito, Capricorn, nag-iisip ka. No? Nag-iisip ka at aware ka para tumagal or lumaki or tumibay itong pinagkakaabalahan mo. No? Ang maganda dito, willing ka to put the hard work para walang antala. Napakataas ang energy mo Talagang susugod ka pag meron kang naisip. Kaya ngayon, para masiguro daw na long term ito, ay talaga namang pag-isipan muna at wag bara-bara. Okay? Halimbawa, may delay sa permits, may delay sa mga kausap sa supplier, may aberya halimbawa sa kausap mo, sa kliyente, ganyan. Sabi dito, magpasensya ka. No, habaan mo ang pasensya mo, habaan mo ang pangunawa mo kasi pang matagalan tong blessing na ito. Kaya kailangan mo talagang maging masipag, huwag kang matakot na mag-inquire, kumilos, magsalita, di ba? Kung kinukulong mo ang sarili mo, mahihirapan kang buuin itong long term na ito. Kaya your bravery, your kahandaan to take the challenge will help you acquire the long term or stability sa bagay na ito. Okay? Kaya huwag kang bibitaw agad-agad kapag may antala, kapag may delay, kapag may aberya. Panahon to para mas tibayan ng loob at lumaban nang sa ganun yung long term ay patuloy na umikot para sa'yo. Okay? Ten of Pentacles, the Two of Pentacles. Balance is what you need. Sabi dito ng iyong spirit guides, kaya minsan naaberya ka dahil yung mga solusyon mo ay hindi pinag-isipan ng maayos. Kaya ka hindi nakapag-isip ng maayos, it's because pagod na pagod ka na. Or kulang ka sa balance. Puro ka trabaho, 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 kaya ka nababurn out, kaya ka nauupos, kaya every single decision parang pumapalya. Pinapayuhan ka dito bilang paalala sa'yo, no, na minsan, go out. Labas-labas, kain, pahinga, bakasyon, para makahinga yung kaluluwa at puso at isip mo. Nang sa ganun, makapag-relax ka din para kung ano man to mga long term na gusto mong ihabol or trabahuhin ay maisip mo yung tamang hakbang. Kulang ka ngayon sa balanse. No? Siguro tanungin kita ngayon, pag-usapan natin Capricorn, kailan ka ba huling nag-day off? Kailan ka ba huling lumabas para mag-enjoy, sumama sa friends or i-enjoy ang buhay mo? Sinasabi ko to hindi para ma-distract ka, hindi para mawala ang focus mo dito. Sinasabi ko to para makahinga. Kasi iba yung sinabi ko sa inyo kanina na parang lumayo ka sa mga distraction. Halimbawa, yayain ka ng pinsan mo to have a 2-week vacation or 3-week na lamierda. Iba yon. Iba yon. Talagang makawala ka sa focus dito. Yung sinasabi ko ditong rest or vacation or pahinga, ito yung kinakailangan ng katawan mo ngayon. Para yung utak mo kahit paano mapahinga din siya. Hindi yung distraction na talaga magpapaligaw ng landas. No, hindi yon. Iba yon. Iba yung payo doon, iba yung payo dito. Na kailangan mo minsan ng gumawa ng ibang bagay para ma-relax ka naman. Halimbawa, buong linggo ka nang nag-aasikaso ng project na yan, bitaw tayo for today. For today lang, isang araw na pahinga. Pwedeng punta ka sa mall or kain sa labas or mag-videoke ka. Pero pagbalik mo, aasikasuhin mo pa rin siya.
'Di ba? Kasi gano'n siya kaimportante. Hindi katulad nito, itong distraction na ito, na talagang pinapalayo ka niya sa kailangan mong gawin. 'Di ba? So, yun ang kailangan mo layuan para yung focus ay nandun pa din, pero may time ka pa rin to breathe out and relax. Parang ganyan, okay? Especially in your near future, eto ka, with the strength card. Ang tabayanan mo, 8 weeks or 8 months after watching this video, talaga namang matatag ka na yakapin, aksyonan, panindigan yung isang bagay. Dati puro takot puro inhibitions, puro pagkaduwag, puro takot sa judgment, takot sa responsibility, takot sa mga dapat gawin. Pero heto ka, kinakaya mo ang lahat, no? You're very strong, wise beyond your years, at talaga namang alam mo na kung paano panghawakan yung mga problema, alam mo na kung paano solusyonan yung mga issue, hindi ka na ganun ka-bothered. Because you know, there are people around you that can help you, at talagang gamay na gamay mo na, basang-basa mo na kung ano naman tong ginagalawan mo. Hindi ka na katulad dati na aligaga, takot kapag walang nangyayari, pag biglang naantala, pag biglang na-delay, feeling mo ending na. Pero heto ikaw, very confident, very happy, very secured. Congrats po. Strength card, the Two of Wands. Yes, this time around, hindi ka natakot na sumubok. Hindi ka natakot na gumawa ng mga pagbabago na maaaring magpaunlad sa'yo. Kung dati, puro caution, no? Parang ilang na ilang, takot gumalaw, takot kumilos, pero heto ka, no? Pinatatag ka na ng panahon, na-realize mo na kayang-kaya mong pagkatiwalaan ang sarili mo in every career move, in every pera plans, no? Ready kang gumawa ng plano at handa kang hakbangan yon. Ang importante dito, Capricorn, in every move, dapat daw sigurado. Dapat daw klaro para hindi naman masayang yung gagawin mo. Many of you in the near future, ang tabayanan mo 8 weeks or 8 months after watching this video, meron ka talagang definitive move. Either lilipat ka ng ibang career path, lilipat ka ng ibang lugar o ibang bansa. Pero most definitely, may adjustment. At yung adjustment na yan, kayang-kaya mo. Hindi ka takot dahil you have the full control of the situation. Congrats po. Okay? In your challenge, meron kang the 5 of Cups. Si 5 of Cups, sinasabi dito, Capricorn, na you need to let go. Meron ka mga dapat bitawan, meron ka mga dapat natapusin sa buhay mo na hindi mo kayang bitaw-bitawan ngayon. Either yung mga past job na akala mo, may chance pa ako dun, kaya ko pang kunin yun, kaya ko pang balikan yun. O kaya yung mga pera na kabinbin dati na parang malabong-malabo ng mabawi, you need to let go. Kasi hanggat stuck ka doon, yung energy mo din stuck. No? So you have to accept new things. You have to forgive yourself, forgive what happened, and isipin mo na lang kung ano yung lessons na pwede mo makuha doon para pagpasok ng mga bagong bagay, hindi na siya maulit. No? Bigyan mo ang chance mo to start something new because kailangan mong umabante forward. 5 of Cups, the Wheel of Fortune. Yes, naantala daw yung ikot ng swerte sa'yo dahil hindi niya maintindihan kung nasaan ka ba talaga, sa past o sa present. Hanggat hindi mo kayang bitawan yung past, nahihirapan yung swerteng pumasok sa'yo. So now, if you want to change your fortune, if you want to elevate your life, accept something new, dahil nandoon ang swerte, wala sa past. Okay? In your fortune, meron kang view from above, get the big picture. Lawakan mo ang isip mo, lawakan mo ang pananaw mo sa kung ano ba yung dapat kong paglaanan ng energy, time, effort, and money. Sabi, yung mga long term daw, balansehin mo kung alin ba talaga dyan ang para sa akin at alin ang hindi. Nang sa ganon, makita mo kung saan ko ba dapat pagpawisan or pag-effortan yung buhay ko. Example, you are really joining contests mula bata ka pa sa singing, halimbawa. Pero time and time again, parati kang rejected. Sabi mo, itutuloy ko ba yung singing ko? And dami-dami ko ng ginastos dyan, dami-dami ko ng oras na sinayang. Pero magaling ka pala sa sales talk pagdating sa mga cream, no? Sa mga SPF, ganyan-ganyan, sa mga serum. So why not ibaling natin sa pagbebenta na yun, yung oras natin, baka yun talaga yung para sa akin. Parang ganyan. So you should broaden your horizon, you should open your eyes para sa mga bagay na swak para sa'yo. Kung saan walang delay, kung saan yung energy mo ay hindi masasayang. Okay? In your fortune, meron kang the Magician card. Now is the right time to take action. Now is the right time for you to move. This is your sign
na humakbang, kumilos, simulan na yung isang bagay na alam mong kaya mong gawin. Kapag po lumalabas si Magician card in your fortune, talaga namang a major manifestation is coming for you. Meron kang dinasal noon, meron kang hiniling, maaaring nakalimutan mo na nga yan, pero aasahan mo this month darating na siya. I'm hearing, yung hinihintay na pera, yung hinihintay na sagot, yung hinihintay na approval, it will come this time. Kaya talagang pinapayuhan ka to move, to start, to begin, kumilos na dahil time mo na to. Congrats po. The Magician card, Knight of Pentacles. Yes, your plan is working. Time na para isabuhay yung matinong plano na talagang matagal mong hinanda, matagal mong prepare, at matagal mong nais gawin. Your plan is working. Time na to take action because pabor sa'yo ang outcome nito. Congrats po. In your divine messages, pinapayuhan ka rin ha na huwag ka magmamadali. Dahan-dahan lang, relax lang. Kung gumaganda naman na yung plano, there's no need to rush kasi okay naman yan in its gradual pace. Ang maganda, umaandar ka at sinasabuhay mo yung katuparan sa yung reality ng planong ito. Congrats po. In your divine messages, a time to give rather than take. Panahon talaga to para mag-effort. Layuan yung mga dapat layuan, tapangan yung mga dapat pagkatapangan, at itulay yung plano kasi kayang-kaya mo nang i-give yung effort na yon. Asahan mo yung magandang kubra din dito dahil ginawa mo na siya patungkol sa yung manifestation. Okay? In your divine messages, King of Cups, magpakahinahon ka lang daw. Marami kang gagawin ngayon para sa longevity and long-lasting abundance sa life mo. Ngayon ka palang kikilos na nakabase sa yung plano. Kaya habaan ng pasensya, habaan ang pisi, no? Always calm your nerves. Huwag kang magmamadali, huwag kang maiirita, huwag kang matataranta, huwag kang maiinip. Okay? Just do things in a gradual pace. Always tell yourself, kaya ko to, malalagpasan ko to, relax lang ako. Everything is fine. King of Cups, the Nine of Swords. Yes, tugmang-tugma. Sabi niya, sa kabila ng mga pinaproblema mo, sa kabila ng mga iniisip mo, kalmahan mo lang. Walang magagawa ang panic. Walang magagawa ang stress o pag-worry or paglalakad-lakad mo pabalik-balik. Walang magagawa yung pagsigaw o pag-iingay o pagkagalit mo. Ang problema nandiyan. Masosolve yan without involving your emotions. So, calm down, utak kang pairalin para masolve agad ang problema. Okay? Outcome mo, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have success. Kung ano man to inaasikaso mo, it will be successful. Claim mo to para sa'yo to. You have mountain, major challenge to overcome. Sabi dito, kung ano man yung challenge na yan, kaya-kaya mo yung lagpasan, kayang-kaya mo yung ipanalo, magpakatapang ka lang ngayon, at huwag mo nang pipigilan pa ang sarili mo to achieve your greatness. Okay? You also have grasshopper, situations in the balance that require careful handling. Sabi ko nga, dahan-dahan, timbangin muna, relax-relax lang, kayang-kaya mo yung idiretso. Okay? You have dark man, lalaki daw po na moreno or maitim or itim ang buhok, no? May concern daw po sa kanya, kausapin mo. Ang outcome ni Capricorn for April pera and career, the Star card. Wow! Bubuti na ang lahat para sa'yo. Kung nahihirapan ka ngayon at may delay, makaasa ka na aandar na ito, bibilis na, gagaan na. Meron ka talagang minanifest and whatever you're trying to pray for, darating sa'yo this time. Ito ay katuparan ng gusto mo. Katuparan to na matagal mong inasikaso, matagal mong tinumbok. And darating siya this time. Sabi rin dito, kung dumaras ka ng hirap sa health, hirap sa pera, hirap sa career, ito yung malaking indikasyon that hope is alive at bubuti na yan this time. Congrats po. Star card, the King of Pentacles. Yes, wow. Stability, growth, success, abundance, pagtibay ng kaperahan, pagtibay ng negosyo, pagtibay ng iyong inaasikaso ngayon, talaga namang umaangat na. Nakita ko, dodoble ang kita mo ngayon, dadami customer, okay, yung perang hinihintay mo, nandyan na, no? Kung meron kang balak itayong negosyo, napakalaking sign ito na this is the month para talagang gumanda ang lagay na yan at maabot mo na yung pangarap mo tungkol dyan. This is really a long-lasting, secured, at talagang matibay na pundasyon para sa success sa buhay mo. Congrats po. Very, very good.
So, Capricorn, dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. For others ha, parang may milagro pagdating sa iyong pinagkatrabahuhan. Akala mo mahirap, biglang boom, may malaking twist o malaking chances na paangat na or paganda na itong inaasikaso mo. Congrats ha, manlibre ka naman Capricorn. Okay, close your eyes and concentrate on your question. Ayun, may natatlaglag, kunin natin. Think of your question. Inhale and exhale. Mabilisan lang to. You have the Seven of Pentacles, the Ace of Wands, and then the Four of Swords. At the bottom of your deck, meron kang the Strength card. Okay. Sabi dito, magpakatatag ka pa, Capricorn. Kung ano yung question mo, it requires you to have more strength. More strength dahil kung ano man tong hinihintay mo, darating na siya. May papanganak mo na. Kaya stay calm, stay collected. Breathe in, breathe out. Kasi kapag nagpakatatag ka at talaga namang tinibayan mo ang loob mo sa pagpasok ng mga bunga na ito, may isip mo yung tamang paraan kung paano siya gagamitin long term. Example, your question is about a new job, a new opportunity, or meron kang hinihintay, hinog na daw eh. Darating na eh. At kailangan mo dito maging strong enough para kayanin siyang yakapin, kayanin siyang pagtagumpayan, moving forward. Kailangan daw ngayon maparaan ka, malinaw sa isip mo, kung saan mo dadalhin itong mga bunga na ito. Pag ganon, you will have more time to relax, panatag ka, relax ka, dahil everything is smooth sailing para sa'yo. Okay? Sabi dito, itapon mo sa bintana yung mga takot na yan kasi walang mangyayari. Hindi ka pahihirapan ka lang ng mga takot na yan. Kaya stay calm, stay collected, stay hopeful because yung bunga, talagang maraming tong gagawin sa'yo. Magiging busy ka, marami kang aasikasuhin, marami kang dapat aralin, marami kang dapat buting-tingin. Kaya magpakatatag kasi it will lead you to a new chapter of your life. Out with the old, in with the new. So congrats, okay? Very, very fitting para sa'yo sa mga papasok at darating. Okay yan, relax ka lang. Everything is fine. Kung ang question mo ay yes or no, the answer is yes. Magubunga na, papasok ka na sa new era, kampante ka na. Kaya kailangan talaga be strong para mapalaganap mo to, mapahaba mo to, at maging kapaki-pakinabang sa'yo in the long run. Okay? So, Capricorn, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April Pera and Career. Saan po kayo naka-resonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.